Nag-stop over yung van, tapos nakita ko tong mga cricket, oh. Gagamba. Ay, Gagamba ba to? Gagamba to, Ay, ito isa. yung sa Gagamba. Galing. Good morning, bagong gising at bagong ligo. It's our last morning here sa Phnom Penh dahil kami ay biyabiyahe papuntang Preah Vihear. Medyo countryside siya ng Cambodia. Anyway, nag-eye drops ako. Na-addict ako dito sa Roto. Nabibili ito sa Watsons. Ano kasi siya, cooling sa ice. Lalo na pag ganitong bago gising, lalo kang magigising. Dapat 8 a.m. nasa bus terminal na kami. Magbabas kami. Papunta dun sa Preah Vihear. It's 6 a.m. May 2 hours pa kami. So magbe-breakfast muna sa 7-Eleven. Binuhay talaga kami ng 7-Eleven. And okay lang kasi mas nasasarapan pa kami sa food niya kaysa dun sa kagabi, weekend na night market. Pero syempre, hindi naman namin natikman lahat ng food dun. Baka nagkataon lang yung nabilhan namin. Hindi ganun kasarap. Pero sa 7-Eleven, yun talaga ang aming go-to. At sarap ng food, pati yung coffee masarap. Naka-impake na yung aming mga gamit. Isasara na lang yung isang maleta. Para pagkagaling naming breakfast, kami ay lalarga na. Shout out pala kay Madam Vegas Mundo. Kausap ko siya kahapon. Oo, kahapon ba o nung isang araw? Basta, yan, back to vlogging na si Madam. Panoorin nyo rin yung kanyang mga vlogs. Kamusta dyan? Kay ni Erwin, si Dre. Hello. Hello din kay Kat, tsaka kay Alvin. Nag-comment si Kat, nanalo daw ba kami sa loto? Hindi kami nanalo sa loto. Nakabawi lang ng konti. Itong mga nakaraang buwan. Ayun, see you soon din. Sana magkita-kita tayo nila Faye. Magmukbang ulit tayo. Yung mga drinks nila dito, talagang laging naka-plastic. Tapos yung yelo talagang umaapaw. Then ito ang aking sandwich. Okay, mahal. Fish and shrimp burger. Ready na kami. Bye-bye room. Yan, andito na kami sa bus terminal. Mga ganitong van yung sasakyan namin. Online nga pala kami nag-book nito. $5 ang isang tao mula Phnom Penh to Preah Vihear. Tapos hindi na pala kailangan kumuha ng ticket, papakita lang yung binook mo online. Ito ay Virit Bontam Express. Lalagay ko na lang yung link sa description. Pag if ever, ganun din yung gagawin yung itinerary na gusto nyo pumunta sa Preah Vihear. Nasa loob na kami ng van. Maganda yung van. Ang comfortable ng seats. Kahit walang ganito. Sinuot ko lang to. Ayan. Sarap nga sa liig eh. Tapos binayaran namin 3 upuan kasi ang dami namin gamit. Kasi 1 luggage lang per person. Eh 3 yung luggage namin tapos yung isa sobrang laki. Ano lang naman $5 so 3, 15. Ayan. Maluwang ng van tapos mamimili ka ng seats mo kapag nag-book ka na online. Napaka-helpful pa nung mayan yung mga naka-orange. Yung parang nag-a-assist sa mga passengers. Sila pa yung lalapit sa'yo. Unlike sa atin sa bus terminal. Oo, labo-labo. Dito nilapitan pa kami. Tinanong kong taga sa kami pupunta. Alis na kami. It's 8:09. May mga
macro pa dito sa Cambodia. Oh. Sa atin wala nang macro. Ano ba sa akin dati? Oo. Hindi ko alam. Pero, galing, may macro pa sila. Oh, parang supermarket na malaki. Nag-stop over yung van, tapos nakita ko tong mga cricket. Oh. Magamba. Ay, Gagamba ba to? Gagamba to, Ay, ito isa. yung sa Gagamba. Ang galing. So, may mga snacks din. Hindi ka bibili? Nag-stop over uli dito, kaso parang magla-lunch na kahit mag-11 pa lang. Kaso puro karne. Wala kami makain. Dahil wala kami makain, ending namin chips, jacker, honey butter. Samahan niyo ako mag-CR. Parang sa atin din. Pag stop over, pwede mag-CR. Pero iihi lang ako. Ito yung mga CR nila. May bayad na 500. It's mga 7 pesos to. Ano, ang hirap namang iikot. Dito ng butas. Ayun. Tapos tingnan nyo dito, ang ganda. Pwedeng magduyan-duyan. Pero hindi na tayo magduduyan-duyan kasi maiwan tayo ng van. Ito yung tsura ng van sa labas. Social, no? Mercedes pa. Nakababa na kami ng bus. Ng van. Umabot ng 5 hours and a half yung biyahe. Tapos dun sa final stop, 240 meters away yung aming guest house ang tawag. So lalakarin lang namin. Ayan, maglalakad tayo. Ito yung aking tawag dyan, maleta. Si Mala uunan. Mainit din dito sa Preah Vihear. Pero kanina on the way medyo kumulimlim, tapos kumampo ng konti. Pero mas mainit pa rin sa Phnom Penh kasi ramdam ko yung difference ng temperature dito. And medyo nasa liblib na lugar tayo, although may mga naman dito, establishments naman. Hindi ko lang, ayun may ATM nga ako nakikita eh. Hindi ko lang alam kung may mga makakainan kami dito kasi doon nga sa stopover wala kami makain kasi puro may karne, pero sana meron. Finally we're here. Ayan yung Sokha Home. Ito na yung guest house namin. Ay na si Mahal, nagre-register siya. Pasok pa yan. May naman katabing parang tindahan dun. Kaso akyat ata tayo dito sa gilid. So kailangan naming umakyat dito. Meron kaming malaking maleta. So kaya natin yan. Ito yung hagdan na inakyat namin. Yan. Pero in fairness, pinatulungan naman kami dun sa tao nila. Hindi namin kinailangan iakyat yung malaking maleta. Tapos pag akyat, ito na siya. Meron ditong breakfast area. Ayan, pwedeng kumain dun. Meron pang elliptical bike. Tapos dito kami sa 103. Maganda siya. Meron pang paakyat eh. Dito kami sa 103. Ang
Actually, naipasok na namin yung mga gamit eh. Meron ulit tayong ref. Meron tayong hair dryer. Meron tayong working station. May mirror. May water tsaka initan ng tubig. Ito ang ating nilagyan ng mga damit. At ang aming bed. Parehas pa merong side table na may saksakan. Aircon. And meron tayong view. Kahit pa paano, ang ganda. Medyo mountain view ng konti. Ganda. Actually, mas nagagandahan ako dito kaysa dun sa hotel namin sa Phnom Penh. Tingnan natin yung banyo. Maliit lang yung banyo tapos para mababasa lahat pag nag-shower ka, walang shower curtain. At may pachinelas para sa banyo. Pero okay naman din. Yun lang ang ko, pag nag-shower ka, basa ka na lahat dito. Ayun. Ito ay Sokha. Sokha House ba to? Sokha House. Yung price ng room ay 866 per night. Basta ang naging total for 3 nights and 4 days ay 2,600. Ang mura, no? Tapos, ayan, may TV pa pala tayo. Ang ganda. And may pahinga muna kami. Mamaya na lang. Pero hindi pa kami nagla-lunch. So, titingin ako kung may makakainan kami dito. Kami ay magle-late lunch. It's, I think, 2 p.m. Sobrang init sa labas. May doggy sila dito. Doggy. Aray ko. Ito yung itsura ng neighborhood ng Preah Vihear. Pero ito may mga nagtitinda din ng street food. Kaso tirik na tirik naman yung araw, naaarawan yung tinda. Oh, parang mga clams. Oo nga, may mga kainan din dito sa gilid-gilid. Sa Google lang kasi kami umaasa, pero yung iba hindi naglalagay. May mga kainan naman, kaso nahihirapan silang intindihin kami. At kami din sa kanila. So hindi namin alam kung paano o-order. Puntahan natin yung Bamshik. Oh, sige. Napakatahimik at napakainit din. Itong nilalakad namin ngayon papunta dun sa isang restaurant na nagtitinda ng banchan. Pwede daw siyang gawing vegetarian. According sa Google. Tingnan nyo naman kung gaano kainit. Diyos ko. Gusto nyo bang gayahin yung itinerary namin? Pupunta sa mga liblib na lugar. Saya kaya. Lalo na kung hindi mainit, mas masaya. Mainit lang talaga eh. Pero ito adventure, kagaya niyan. Maghahanap pa kami ng kakainan. Nakikita ko na, ayan yung may payong. Tapos may karatula. Finally, we're here. Diyos ko, napakainit. Ito siya. Yan yung banchan. Init. Banchaw pala yung tawag. Banchan yung nasabi ko kanina sa inyo. Banchaw. Tapos ano siya, pwede lang gawing vegetarian pero yung original may meat. Pakita ko sa inyo mamaya. Ang galing. Ang galing oh. May binuksan si kuya para lumamig yung bubong nila. Oo. Galing naman. Ito yung mga kasama ng banchaw. Kasi para siyang sanggipsal. Ibabalot mo yon, i-break mo yon into small pieces. Tapos ibabalot mo dun. Ay, banchaw. Ito yung sausawan. Pinagtitimpla kami ni ate. Ay. Yeah. Yes.
Ayan, para makita nyo up close. Ganyan itsura nyo. Buha uli kaming sauce. Ang sarap eh. Napakamura. Alam nyo ba, 2 banchaw, tapos 2 drinks. $4. 220, 110. 110 tayo, tag 110. May drinks na. Napakamura. At ang ganda ng experience. At ang sarap. Actually, tinatanong nila kami, ano kung delicious daw. Hindi ko masyadong nag-gets delicious. Sabi niya, delicious. Ngayon ko lang na-gets na delicious pala. Sabi namin, yes. Naubos nga namin yung isang tray ng gulay. So, only yung gulay. Grabe, no? Ang sarap ng mga gulay. Mga dahon-dahon siya. Kambing tayo for today. So, if ever mapunta kayo ng Cambodia, kahit hindi man dito, siguro available din yung banchaw sa iba. Ito yung coffee shop na malapit sa hotel namin. Buti meron. Tirik na tirik yung araw. Cory, ang pangalan nito. K-O-R-I. Cute din. Mukhang cozy. Ay, may mga mangga. Parang gusto ko ng something pa. Ang cozy. Parang matamis. Ang Rice Krispies na may May mga tinapay. something. Yun, nakalive live stream natin. Yung in-order ko ay coconut coffee. Nasa room na kami. Hindi na ako nakapagsalita kanina sa cafe. Kasi hindi makape yung sa akin. Feeling ko dahil coconut coffee yung aking in-order, baka hindi matapang. Magpapahinga muna kami kasi pagod na at galing pa kami ng Phnom Penh na almost 6 hours yung biyahe. Tindahan pa ng phone dun. Magdi-dinner kami. Ni-expect ko madilim kasi medyo probinsya part. Pero maraming ilaw. Tapos yung restaurant na pupuntahan namin ngayon, hanggang 1 AM siya open. O, diba? Although yung ibang establishments, yan, sarado na. It's almost 8 PM. Maglalakad lang kami kasi malapit lang yung restaurant. Malapit dun sa cafe kanina na binila namin ng coffee. Tapos hoping kami na may makita kaming rentahan ng motor kasi bukas papuntang temple. Kailangan namin ng motor. Ito yung cafe, sarado na siya. Ang cute din yung cafe na to. Di ba ang saya din naman ng trip namin? Pupunta sa mga ganitong place. Comment down below kung agree kayo doon. Yung kakainan sana namin na restaurant sarado. Sabi na mahal baka dahil linggo. Hindi kami sure. Pero may isa pa dito yung hotel. Meron silang kainan. Oh, Badminton court. may health center nakalagay. Mga badminton court. Tapos may table tennis doon. Tapos dito may gym. Ito na yung Lai Hut Guest House. Meron niyang restaurant. Sana. Para may makain kami. Anong ibon? Ay, oo nga. Anong ibon yun? Munya? Magkakagulo sila, oh. Dami. Munya na nanonood. Dami ibon. Ito ang aming order. Fried rice, seafood, and fried rice with egg. Ang laki ng restaurant. Kami lang yung tao. Kasi parang sa hotel talaga siya. Ang dami. As in.
Hindi kami nakapag-rice buong araw. O ngayon, rice tayo kung rice. Pero sabi nila, ay wala silang ulam. So itong akin ay egg fried rice na parang meron tayo ditong suka. Tikman natin kung may bagay ba siyang may Wala man suka. lang silang patubig. Tubig. Masarap naman. Masarap din yung pang sauce. Masarap. Ang difference. Ano ang difference? Parang mas maraming ano to. Nga meron tong parang beans. Seafood fried rice yan. Tsaka parang beans. Inumin na lang natin yung isang tubig. $2 pa isang tubig. Gusto ko ng tubig. Isa lang.